and those statements attributed to Colango. Lastly, Your Honor, Yes, Your Honor. Mr. Witness, are you willing to execute a waiver with respect dun sa mga bank accounts na sinabi mo para maimbestagahan natin? Wala po akong bank accounts na ginagamit sa drug trade, Your Honor. So, hindi po ako makikipag-execute ng waiver. Salamat. Ito po mga bank accounts sinabi niyo po kanina, willing po ba kayo mag-execute ng waiver? Hindi po ako may-ari ng bank Hindi accounts. kayo Your Honor. may-ari Opo. noon. Lastly, sinabi niyo po kanina yung North Korea, ang supplier Yes, Your Honor. First time ko po kasi itong narinig eh. Can you elaborate on it kung ano ho ang... Medyo delikado po na nationwide television, but I'm willing to give a statement regarding that, Your Honor. Ito na lang po, last. Ano pong percentage yung galing sa Korea ng drug business? Nung year 2012 or 2011, maybe 60 to 70%, Your Honor. No further questions, Your Honor. Thank you, Your Honor. So we now recognize Congressman T. Nandiyan ba? Congressman T? Wala. So we go to Congressman Paduano. Thank you, Mr. Chair. JB, Mr. Sebastian, ito. Yes, Your Honor. Actually, sa lahat na observation ko lang sa lahat ng mga witnesses Yes, Your Honor. na pumasok dito sa committee, ikaw lang umamin na you're directly involved in Yes, drug Your Honor. trading. Yes, Your Honor. Now, gusto ko lang sundan yung yung question kanina ni Congressman Aliano. Yes, Your Honor. Kilala mo ba yung a certain Patso? Sino po, Your Honor? Patso. Yes, Your Honor. NB. Kilala ko po. Okay. Kasama ko po siya sa building 14, Your Honor. At one time, may transaction ba kayo cognized drugs doon sa Osames? Wala po, Your Honor. Kanya-kanya po talaga kami ng diskarte eh. Actually, So- kaya sumasama talaga ang loob ko. Parang nagbibigay sila ng impresyon sa buong Pilipinas na kaya nagkandaleche-leche ang bilibid ng dahil sa akin. Okay. So, but you're saying na bahagi ka doon sa trading. Okay? Of course, yes, Your Honor, now, inaamin ko. in detail, pakita mo nga, kasi yung drugs nandun sa labas, di ba? Yes, Your Honor. Now, example, ikaw na sa komando. Yes, Lahat Your Honor. ng mga network mo within the bilibid, outside the bilibid, yun yung mga contacts mo. Yes, Your Honor. Okay. Now, ipakita mo nga, maiksi lang, pakita mo kung paano yung transaction from a Chinese drug lord na contact mo, Yes, Your Honor. tapos doon sa contact sa labas, then yung source sa labas, tapos paano nangyari yung transaction in detail? Katulad po ng sinasabi ko kanina, kung meron kang alagang Chinese at may alaga kang isang Filipino drug trader, alamin mo lang kung magkano yung kuha niya or ilan yung kinukuha niya, pagsasalpukin mo sila ng Chinese, and then meron kang tubo doon sa kikitain niya. So, tama rin yung sinabi ni Patso na yung contacts outside, kunwari si Patso, contact niya taga Osames na Apo. dating inmate. Opo. Tapos may Chinese drug lord doon sa labas. Okay? So doon yung actual na pagbibintahan. Yes, Your Honor. Pero yung bayaran ng pera sa loob ng bilibid. Tama ba Hindi po, yun? through bank accounts po, Your Honor. So, sabi ko kanina, may mga bank accounts na hawak ka, no? But of course, wala sa posisyon mga yon. Yes, Your Honor. Okay, now, tama ba ang sinasabi ni Secretary Aguirre kanina na sa pito pa lang, more or less sa tansya mo lang, sa pitong accounts na sa 15 billion na ang pera na umikot dun sa transaction sa drugs? Probably, Your Honor, totoo po yan. Okay. Kanina, sinabi mo o dininay mo that you are a government asset. Tama ba? Yes, Your Honor. And that claim was made by Secretary De Lima. Yes, Your Honor. So, ibig sabihin, sa committee na to, sinasabi ba na nagsisinungaling si Secretary De Lima? Yes, Your Honor. Kasi technically, to be a government asset, kailangan po may mga pinirmahan akong papel. Never ako may pinirmahang papel tungkol sa ganyan. Pero may bali-balita din, no? Na kamag-anak mo raw si Secretary De Lima. Totoo ba yun? Hindi po, Your Honor. Not first degree, second degree, third degree? No, Your Honor. Okay. Now, Mr. Sebastian, Yes, Your Honor. nung raid
ikaw lang out of the 20 lista doon sa memo na hawak ni Director Bukayo, ikaw lang yung wala doon Hindi po. sa lista. 14, Listahan. Your Honor, with all due respect, 14,000 po kami. So kung meron pong 19, may natitira pong 13,000 something na hindi kasama sa listahan. Hindi, ibig sabihin yung mga high-profile inmate. Marami pa pong naiwan, Your Honor. Kung gano'n, sino-sino ang naiwan doon na involved sa drugs, ha? Na iniwan nila sino-sino? Ibibigay ko rin po yung listahan kay DOJ Secretary, Your Honor. Okay. Now, hindi mo ba inisip during the time, hindsight ngayon, after pumutok yung issue sa drug trade sa Bilibid, Yes, Your Honor. si Secretary de Lima nag-claim na GB Sebastian is a government asset. Yes, Your Honor. Tapos, iniwan ka doon sa loob ng raid. Yes, Your Honor. Dahil sabi nga ni Director Bukayo, ano ka raw, ang term na ginamit niya, manageable. Yes, Your Honor. Okay, now, hindi mo ba hindsight? Hindi ba inisip na iniwan ka, then, si Secretary de Lima nag-claim na government asset ka, na after that, may nangyaring riot, nasaksak ka. Ano tingin mo doon? Naisip ko nga po na talagang sinasadya nilang bitawad yun ng nationwide television para tumahimik na ako at mapatay ako. Sa tingin mo, bakit? Bakit kanila likidahin? Ibig sabihin ba, Secretary de Lima is involved in all the plan to assassinate you? Hindi ko po alam kung ano yung tunay niyang agenda, bakit niya sinabi, pero logically, hindi po talaga tamang sinasabi ng nationwide television na isang bilanggo, kasama yung mga kapwa niya bilanggo, i-announce mo na government asset siya. You mentioned a certain Major Donggael, di ba? Yun Yes, yung Your Honor. sumaksak sa'yo, si Clarence. No, sir. Si Tomas Donina, but it was Clarence Donggael who planned the assassination. Paano mo nalaman na si Clarence? Actually, sir, yung miyembro ng witnesses na unang ipresenta rito, sila mismo ang palaging nagsasabi sa akin na mag-ingat ka kay Major. Huwag kang pupunta riyan sa visiting area. Kaya lang po, masyado ako naging kampante dahil sa presence ng Special Action Force. Inisip ko na kahit na anong mangyari, wala nang gagawa ng ganoon sa akin. Kaya kampante po ako nanonood ng TV noong time na yan. Si Clarence Donggael ba tao ni Major Magleo? Underclass po, sir. Opisyal din siya ng Kalasag? Yes, sir. In your own knowledge, involved ba siya sa drug trade? Si Magleo po? No, si Clarence Donggael. Yes, sir. Si Magleo. Yes, sir. Personally, may personal knowledge ako dahil minsan ako na siyang binigyan. Kasi nung last hearing, first hearing, Magleo testified in this committee Yes, sir. at tinanong ko siya kung involved siya sa drug trading, sabi niya hindi. Ako po mismo nagpabigay sa kanya, Your Honor. Totoo po na involved siya sa drug trade. So, balikan ko yung pagkasaksak mo, Mr. Sebastian. Yes, Your Honor. Ibig sabihin, pagtingin mo ba na si Secretary de Lima and Clarence Donggael and the group inside the Bilibid that planned to assassinate you, ay may ugnayan, may koneksyon? It's hard to speculate, Your Honor. Pero in the mere fact na in-announce niya in nationwide television na asset ako, nilagay niya na sa peligro yung buhay ko. Si Clarence Donggael, before pa noon talagang nagpaplano na sa akin yan eh. Kasi iniiwasan niya talagang makatungtong ako dito sa Congress dahil alam niya, sasabihin ko lahat. Okay. Let me ask Junil. Junil, in Yes, sir. relation to the testimony of Sebastian, he claims na 3 times sa binigyan ng 2 million. Okay? Sakay ko lang ko, sa testimony niya, ikaw rin yung tinuturo no, tumatanggap ng pera. And in your affidavit, do you have the document? Please read paragraph number 6. Noong October 2014 ay nakilala ko si Mr. Renante Diaz na pinakilala sa akin ni Tatay Victor Mercado. Si Renante Diaz ay tumatayong manager ni Herbert Colanco. Na kalaunan ay nakikisuyo sa akin na magparating ng mga letter request ni Herbert Colanco kay SOJ de Lima at kung minsan naman ay nakikisuyo siya sa akin na samahan para magdala ng invitation kay SOJ de Lima
para sa concert ni Herbert Culanco. Kaming dalawa ni Renante Diaz ay naging malapit kaya paminsan-minsan ay lumalambing ako sa kanya ng pera katulad ng birthday ko, Pasko, for the boys. Pinapadala ni Renante Diaz ang pera sa money courier. Sa 3 pagkakataon, nagpadala ng pera sa akin si Renante Diaz ng buong. Sir, iko-correct ko lang yung amount, sir. Kasi naalala ko, sir, nung Pasko at saka birthday ko, 20,000 ang pinadala ni Renante Diaz, sir. Hindi, sir. So, 20 yun, sir. Yun ang po ang totoo, sir. 20. Yes, sir. Okay. Now, alam mo ba na si Renante Diaz will testify today Yes, sir. in this committee? Yes, sir. Inaasahan ko po yun, sir. Tsaka yung mga sinasabi ni JB, ni Culanco, at ngayon yung sinasabi mong napakalapit sa'yo na manager ni J. Culanco. Yes, sir. Magte-testify ngayon na ikaw tumanggap sa kanya 3 times, 1 million every month. Ano masabi mo doon? Sir, kung totoo po yan, sir, yung mga sinasabi nila, sir, hindi na po kayo mahihirapan sa mag-imbestiga sa akin. Ako mismo aamin dito. Hindi, yun na nga, nahihirapan na kami na tanggapin yung sinasabi mo eh. Yes, sir, kasi Dahil wala- hindi lang sila, halos lahat na inmate, kilala ka Yes, sir. na pumunta dito sa house, sa Yes, committee, Sir. Yes, sir. and testify. Yes, sir. O Wala ngayon naman- sinasabi mo ngayon na silang sinungaling. Yes, Ikaw sir. hindi. Yes, sir. Ganon? Yes, sir. Okay. Yung sinasabi ni Sebastian, ano bang tawagan niyo yung Secretary de Lima? Anong tawag sa'yo? Junel, sir. Junel? Yes, sir. Yung palayaw mo, hindi yan tinatawag sa'yo? Anong palayaw mo? Sa bahay namin, sir. Hindi, kay Secretary de Lima. Junel lang, sir. Junel. Kunwari, tawagin kayo ni Secretary de Lima, sabi niya, Junel, hoy. Ganon? Hindi, sir. Ano? Junel. Junel. Gano'n naman talaga Anyway- sa ano, sir? Silence, please. JB, hindi pala sweetie. Junel. Sweet ang tono, hindi sweetie. Totoo yun, sir. Junel, Yes, sir. sabi ko last time, Yes, sir. and this might be the last time that I will tell you, nandito ka na rin lang, Yes, sir. sabihin mo na ang lahat na alam mo. Just like sa kay Deputy Director Ragos. Well, in fact, the supplemental affidavit of Deputy Director Ragos, Yes, sir. para sa akin, hindi pa kompleto. Aabutan at abutan ka rin. Kasi, lahat ng mga witnesses, ikaw yung tinuturo, ikaw tumatanggap ng pera. Yes, sir. And until now, you're just saying, na akala ko sabihin mo kanina, na instead of 115,000, gawin mo sana ng 1.5 million. Eh, 20,000 lang pala, 5,000 lang nadagdag. Yes, sir. Yung pong totoo, sir, eh. Ano pong And sasabihin then, ko, kaya sir? nga, Hindi po ako- again, I'm telling Sir. you, you're under oath and you've still time na hindi aabot sa'yo yung problema ng kaso. Sir, Junel. sir, wala pa akong immunity, sir. Kaya, totoo lang po talagang sinasabi ko, sir. That's all, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Now we recognize Congressman Sabellano. Nandiyan ba? Wala? Mamaya ka lang. Then Congressman Ferriols Pascual. Thank you, Mr. Chair. My questions are directed to Mr. Sebastian. Your Mr. Honor. Sebastian, sabi niyo po, 16 na taon na kayo sa loob ng NBP. Hindi po. 16 na taon na po ako nakakulong. Sa loob po ng 16 na taon, ilang beses na pong nagkaroon ng drug raid sa loob po ng Bilibid? Major drug raid po. Yun po ba ang tinatanong ninyo? Oo. During yung NBI lang po, yung 19. 19. Yung 19 po na dinala sa NBI.
Yun lang naaalala nyo?